Bago nga tayo magsimula, isang malaking shoutout kay Mario Martir, Chodoro Alonso, Ralph Magno, Belo Joko, Ronald Berbosidad, Edmond Cubal Shopnet, CY Kising Relores at gay na rin kay Juan Solege. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aking maliit na channel. Pag-usapan nga natin itong si Mikey Williams na alam naman nating lahat na matagal-tagal na rin ang kanyang pagkawala sa PBA dahil kung ating ngang babalikan ng Commissioner's Cup ay bigla na lamang hindi nga nagparamdam itong si Mikey Williams sa kanyang kupunan o sa kanyang mother team na Talk and Text at lumalabas na binomba niya ang buong Talk and Text, kaya naman nagtrending ang pangalan ni Mikey Williams na tila ba'y nagpapa-importante. At ayon pa nga sa mga lumalabas na mga report ay humihingi pa nga to ng mas mataas pa na sahod kaysa sa mga all-star sa PBA at gayon na rin sa mga MVP players sa PBA. Ang gusto kasi mangyari ni Mikey Williams ay masunod yung sahod na hinihingi niya kaysa yung standard na sahod sa PBA. At eto na naman, ayon nga sa report ni Homer Saison at gayon na rin ni Snow Badwa, humihingi pala ang kampo ni Mikey Williams ng $40,000 a month upang muli siyang makapaglaro sa PBA sa Talk and Text. Kaya naman pakinggan natin ang buong sinabi ni Homer Saison. I spoke to the camp of Mikey Williams. So ito yung latest ha. Ang hingi ni Mikey daw is $40,000 a month. So ngayon naman, nang bumalik sila sa akin, sabi, hey, pakisabi nga kay yung asking price is 40, can you tell TNT? Kasi alam nila na I speak to TNT. And, so tinalog sa anong gusto niyo? Sabi, gusto namin 31. So, that is the lowest that they could accept, from $40,000 to $31,000 a month. So, I called Coach Shot Race, I think last Saturday. Sabi ko, Coach Shot, ito yung latest. 40 daw talaga ideal price ni Mikey, pero nag-understand naman siya for his camp na sige 31 na lang. So ang counter naman ni Chot, sabi sa akin ni Coach Chot, nag-offer na kami, binigyan na namin kay Nadine. Si Nadine kasi yung representative ni Mikey na ni Dean. Binigyan na namin, sabi ko, magkano Coach? Sabi niya, wag na natin magkano, basta nag-offer na kami, the figure was there. So bumalik ako sa camp ni Mikey Williams, sabi ko, well, nag-offer na pala. Kung sabi ko, magkano ba yun? Kasi ang offer daw ng TNT, previous salary. Yung last salary niya, last April, di ba? April siya umalis. April 2023 nang nakapa-champion sila. Magkano, so yun daw ang magkano yung previous salary, boss? Magkano yung previous salary? Magkano yung previous salary ni Mikey? Magkano? $26,000. Okay. So 31 yung... Yun ang sabi sa atin ng kampo ni Mikey. $26,000. Obviously with all the bonuses, perks, and all that stuff. And if my sources are right in telling me, boss, yung $26,000, boss, alam mo ba anong kasama dyan? May libre ng apartment. Oh? May libre ng apartment, may driver pa. Okay. So yung 26,000 buong-buo yan, boss. Wala yung bawas, ha? Hindi ka na magbabayad ng apartment. Wala ka nang kailangan kotse, may driver ka na. Lahat sa'yo na. Tapos yung building, may... At ako, boss, big time pa yung building. Hindi yan eh. Big time pa building, boss. May may doorman pa nga eh. Saan yung building? Dalawa conflicting yung narinig ko, boss. May isa nagsabi Eastwood, may isa naman nagsabi na BGC. Pero sa tingin ko, BGC kasi nandoon lahat ng mga films eh. Update muna nga tayo sa Gilas Pilipinas, partikular na dito kay Jordan Heading na alam naman natin na marami nga ang nagre-request na mga Gilas fans na sana daw ay bumalik na sa Gilas Pilipinas. At eto nga ang good news, ay na rin mismo kay Jordan Heading ay willing na siya muling bumalik sa Gilas Pilipinas. Basta raw tawagan lamang siya ni Coach Tim Cone at handa siyang maglaro sa FIBA Asia Cup Qualifiers at gayon na rin sa Olympic Qualifiers, at ay na rin yan sa naging report ng spin.ph. Kaya naman abang-abang na lang tayo kung tatawagan ba siya ni Coach Tim Cone sa Olympic Qualifiers sa July. Samantalang ang atin namang kababayang si Jordan Clarkson ay mukhang malabo nang makapaglaro sa Olympic Qualifiers. Kung atin ngang babalikan, si Jordan Clarkson ang pinapatawag kapag merong malalaking event kagaya na lamang ng mga FIBA World Cup. At ipinakita naman niya na deserving siyang maging naturalized player ng Gilas Pilipinas dahil maganda naman ang ipinakita niya sa FIBA World Cup.
Pero ngunit sa pagkakataon na ito ay si Coach Tim Cone na nga ang umahawak sa Gilas Pilipinas, kaya naman ang choice talaga ni Coach Tim Cone walang iba kundi itong si Justin Brownlee na gagamitin sa Olympic qualifiers, at mukhang hindi niya nga kursunada si Jordan Clarkson at si Justin Brownlee nga ang gusto niyang paglaruin dahil buo at malaki ang tiwala ni Coach Tim Cone dito kay Justin Brownlee, at alam naman nating lahat na gamit na talaga itong si Justin Brownlee sa Barangay Ginebra, kaya naman hindi natin maaalis kay Coach Tim Cone na magtiwala na siya sa kakayahan ni Justin Brownlee, lalong-lalo na sa team chemistry at familiarity sa mga players. Kaya naman si Justin Brownlee talaga ang gagamitin sa Olympic qualifiers, at nakakalungkot man sabihin ang ating kababayang si Jordan Clarkson ay mukhang hindi mo na magagamit. Ngunit sa kabila nga ng lahat ay mabigat ang nakaatang na responsibilidad dito kay Justin Brownlee, dahil alam naman natin na siya nga ang naturalized player, at sabihin na natin na sa kanya rin talaga sasandal ang mga Gilas players. Mas pressure nga ang mararamdaman ni Justin Brownlee dahil Olympic ang pinag-uusapan at mabibigat ang makakalaban sa Olympic qualifiers na kagaya na lamang ng Latvia na number 6 sa FIBA World Ranking at gayon na rin ng Georgia number 23 sa FIBA World Ranking. Kung pag-uusapan natin ang performance, alam naman natin na maganda ang ipinakita noon ni Jordan Clarkson, ngunit aminin man nating lahat na nahirapan din talaga si Jordan Clarkson sa FIBA World Cup at sa China nga lang talaga nakabawi. At pagdating naman sa chemistry o familiarity sa mga players, dun nga nahihirapan si Jordan Clarkson dahil unang-una 1 week lang siya nakapag-practice sa Gilas Pilipinas, samantalang kung si Justin Brownlee ang gagamitin, alam naman natin na sobrang familiar na siya sa mga players ng Gilas Pilipinas dahil karamihan nga ng mga players ng Gilas Pilipinas ay naglalaro sa PBA. Kaya naman masasabi natin yung chemistry, yung familiarity ay na kay Justin Brownlee ng lahat. Kaya naman hindi natin masisisi si Coach Tim Cone na si Justin Brownlee ang pinagkatiwalaan niya na maging naturalized player ng Gilas Pilipinas sa Olympics. At bukod pa nga doon, yung binabayad daw kay Justin Brownlee ay hindi naman ganun kalaki at sakto lamang. Ang kailangan lang talaga patunayan ni Justin Brownlee na hindi lang siya pang Asian Games, pang FIBA Asia Cup, meron din siyang ibubuga sa Olympic qualifiers, at kung ano ang nagawa ni Jordan Clarkson ay kayang-kaya niya ring gawin para sa Gilas Pilipinas. At para naman kay Sir Al Francis Chua, ang manager ng Gilas Pilipinas, si Justin Brownlee talaga ang kailangan ng Gilas Pilipinas, at pakinggan natin ang kanyang sinabi. Tingin nyo yung mga players natin, medyo na starstruck ba kay Jordan Clarkson? Kasi papansin ko when I was watching, like yung ibang players nagdadawang isip sa galaw. Hindi nila alam, that's true. Should I be the one to drive? Should I be the one? Should JC be one? I mean, like the level of comfortability playing with Justin Brownlee and Jordan Clarkson. Honest opinion? Yes. They don't know each other. The guy from Japan, hindi naman niya kilala yung iba eh. Like Pogo is there, or Scotty Thompson. Hindi niya alam yung laro ni Scotty, hindi alam. And then si Clarkson, of course, pag bumalapak si Clarkson, pinasa mo, manunod na lang sila. What, yung Clarkson? Not like Brownlee, papasahan ka talaga. Diba? Clarkson is so good, NBA player. Pero si Justin is a good player. Yung teammate niya, napapagaling niya. He shares the ball. But if Justin got a good shot, he's gonna look for a better shot. There's a difference.